Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Hello mga kasangkayan, mo pa yung kalupayong tanan. It's a blessed and rainy Sunday. Haaton nga tanan nga ang adlaw and yan po kamo yan na namamatihan pinakabag-o nga programahan Radyo Pilipinas DYES Borongan kaupod an City Government of Borongan City. And ito yung mga kaupod po yan na ang mga empleyadohan city government. Ako po Vicky Megavilan from the Borongan City Environment and Natural Resources Office. Ngan, ako naman Amanthea Dala, Tikanghan, Borongan City Information Office. Parahan? Sangyawhan, Kalibungan. Ayan, Amanthea. So, para la may idea hit aton na mamati yan na nga adlaw. Ano ba Ma'am Vicky may iton pinakasyahan nga
iton primary goal kumbaga hit aton programa nga tinatawag nga Sangyawhan Kalibungan. Ngan kay ano tinatawag hiya nga Sangyawhan Kalibungan? Yes, Samantha, ini kasi nga aton programa yan na hit DYES, Radyo Pilipinas, nganit City Government of Borongan in pinakakadugtong, kumbaga ba, han mga gimbubuhat naton han una. Dakot aton pasalamat nung hit aton stasyon diniha Radyo Pilipinas nga gintagan kita na hin permanente nga oras. Kada Domingo para makapag-istorya. Hiunong hit mga programa hit aton city government hit Borongan pagtaga environment and natural resources. It main purpose talaga is mahiistorya hit kadaman labi na hit aton mga listeners hit hining aton manyag nga station. It hiunong hit panginano pagproteher ngan para damo kirita na nga magburulig hit Panginoon hit aton kalibungan mit aton natural nga manggad. So asay po iton hiya it katuyuanan hindi pong aton programa an Sangyaw han Kalibungan. Ayan. Yes. And then, going back, anuhan aton, an ngaranhan aton programa, Sangyawhan Kalibungan, is really essentially about iton pagpasundayag, pagpahibaro hit mga katawhan nga may ada kitaging bubuhat nga nesesidad nga mga pitad agud maproteheran it aton kalibungan. So aside from our social services, iton aton iginhahadang hit aton mga mulupyo nga mga basic services, mga serbisyo para ni ikasitaw. May ada man liwat kita aton mga programa o kunsi pa mga serbisyo para hiton aton ginuukyan it aton maaniyag nga kalibungan. So hini nga programa diri lan aton pagtatagaron kun anon importansya han aton pagprotekta naton environment. Lapid na din hiyan aton pag-iristorya hiunong hit mga balaudnon nga nagproproteher hit aton kalibungan, hit aton mga puno, hit aton wildlife ngan kay ano nga may ada sugad hini nga mga butang nga iginpapatuman hit aton gobyerno. Yes, so tamang-tama ni mo ginistorya Manthea no kay importante manggod nga ginagamit naton ang iba-iba nga paagi hit paghahatagin impormasyon diri la pinaagi hit pagkakatut mga barangay no diri la pinaagi hit diran social media nga like aton mga Facebook page. So importante nga nagipag partner kita hit mga sugad hini nga mga ang tawag ni mga channels, iba-ibang channels and radio, labi na kay damo haluagit era na nare-reach no nga mga lugar, especially kay it Radyo Pilipinas damo it nare-reach nga mga barangays dinihit aton Samar Island. Yes. Very very important nga it mga Samareño po is ma-empower damot mahibaro mahiunong po hit pagrestorya pagtaga environment mayunong hit pagtaga kalibungan. Yeah. Correct. And siguro to begin para la ma-establish sarta kung ano ba iton role or ano ba iton papel nga ginagampanan hiton Borongan City Government mahiunong hini nga mga butang. So siguro tikangan ta Ma'am Vicky pagsumat hit mga nanmamati ha aton yan na nagkukulaw kung ano ba iton role hiton opisina ni Ma'am Vicky hit aton main host. Ano iton role hit City Environment and Natural Resources Office? Yes, Samantha, iton is talagang igdadasig naton. Yeah. Igdadasig po hit dahil Borongan nga may ada naton kalugaringan nga opisina hit Borongan City Environment and Natural Resources Office. Kay sa pagkakaalam ko kasi Amanthea, diri pa nga tanan nga mga munisipyo labi na dinit aton Samar Island in may ada kalugaringan nga opisina kan environment. It hunahuna manggod kadak-an hit mga katawhan is pag sinabing environment kalibungan diretsutura hunahuna DNR. Correct. No. Nga siring pahit aton mga partners ha DNR
haluag ka tiupay itlupgup hit environment Yes. labi na din niya Summer Island. So kung itira opisina la it magti-take charge kumbaga ba although aton balaod direct primary agency nga in charge it kanan environment and natural resources talaga but mas nagiging epektibo man kasi talaga it pag-implementar pag taga-environment kon dito mismo at local government it may gihapon makusog nga mga actions and mas nakapapakusog hiya kapag may kalugaringan yung opisina hit mga menro, mga municipal environment and natural resources officers or din hiya Borongan, ang Borongan City Environment and Natural Resources Office nga pinangungunuhan po hit aton Department Head, the Forester Jujito Akla. So, yun po, opisina po hit Bisenero is siya partner hit DNR. Oo, hit panginano po hit aton mga kakahuyan, hit aton mga isyu pagtagabasura, hit mga hit aton kabaybayan, mga salog, sapa, ngan hangin, para diri hira or orahin kamahibang, ngahin mas maging mapakusog it pagbalikhan kamaupay niya, ngan mas maging maupay pa. Kay it pinaka heart hit pag panginginano hit aton environment and natural resources is para may adahin mas maupay pa nga kinabuhi it aton mga masunod henerasyon ngan maproteheran it present generation. So yun yung parang asyet kumbaga ba't amon main job hit amon opisina ka partner po kami hit DNR hit panginano hit aton mga natural resources din hi po hit aton maanyag nga syudad hit Borongan. Very Yeah. well said, Ma'am Vicky. So, klarohon tala, iton senro, lain hiya hit DENR, pero iton iya papel is nakikipagsumpayan hiya hiton DENR, hiton pagpatuman hiton mga balaod mahiunong hit kalibungan. Yes, it's true. Kanya lang, amon na iti naging babago. Dati kasi, pag sinasiring namon nga senero, medyo nagakamay da pahin confusion nga dit aton mga, kasi mga Boronganon kay, may ada manggod kasi senro hit DNR. Ang sinisiring nga Community Environment and Natural Resources Office. Nga kundiin, ang ira sakop is tikang din ha Borongan, ti pakatuha, Giwan. Ayun, damo gyapon nga munisipyo pero kumbaga ba under TNR. Sanglit dinan amon opisina sa ring pa ni Sir Jojito anamon department head dapat ibahon naton. Instead of City Enro kay haros kapareho la kasihan no word nga Senro naging Bisenro, Borongan City Environment and Natural Resources Office. So hinumdumi naton mga kasangkayan, Bisenro is Borongan City Borongan City Environment and Natural Resources Office nga nahipapailorom hiton Borongan City Government. So, nga di naman kita Ma'am Vicky may hiton mga programa nga igin papatuman hiton Bisenro kasi as I understand medyo naging busy kita these past few years nagkaada kitahin magkadarodalain nga mga partnerships iton mga external non-government organizations nga iton era primary focus is iton nga daan na hiton environmental stewardship. Ano ang naging papel hining mga partners naton hiton parigon hit aton kampanya pagproteherit kalibungan? Nako, itako lamang si Sireng, no? Diri talaga kayo makapaglugaring hit DNR, ngahin hit Bisenro, kon it pag-irestoryahan it pag paupay hit aton environment and natural resources like yun na lang hit i-bash. Pero asay pa takit nakikita nga kamatuoran, hit pera katuig na nga akon po experience nga pagtrabaho at opisina at Bisenro Manthea. Napaka-importante aton mga development partners. Tikan dida hit eskwelahan, tikan dito hit mga barangay local government units, nga di hit mga national government agencies, nga to hit mga non-government organization, mga private organizations. Importante hipot era mga roles para maging mas effective aton implementation at aton mga environmental programs. Although it opisina po City Enro, kami naman parang it magiging amon job is masiguro nga may ada mga program, mga available program and activities. Hit mga pagdatong hiton, dakot aton hit pagpasalamat no kay it aton kasi local chief executive is sincero talaga ya. Sincero hit
pagbulig hitaton environment and natural resources sa Manthea. And diri kasi masisiring ko la ha. Diri kasi kung mga basta-basta. Diri basta-basta it Panginano para it sincere tungod nga Panginano nga dit environment and natural resources dara kay damo it mga conflict of interest. Correct. And that's why we are very thankful itaton Honorable City Mayor Dayan Agda because tinatagan po talaga niya effort dako nga effort it aton opisina hit Bisenro. Ngan mahilig po hiya tie up ngadto hit mga national government agencies, international government Yes, and even organizations. international. Yes. Dako po dida nga butang anaton Bloomberg Philanthropist Project nga na-avail naton for 2 consecutive years, and then anaton PSF People Survivals Fund. So iniin mga butang amon po may istorya hit mga maabo sunod namon nga mga episodes kay para maging lagid-gid aton Yes, pagsumat ha mga istorya specific. ha era kay importante kaupay po ini nga mga programs nga na avail naton city government darapuhan paniguran aton local chief executive. So usala po ito niya hit mga masisiring ko nga mga mag-upay nga mga natatabo hit aton Bisenro. Hit aton Bisenro. Correct. Ngan kamaupay pamalandungan Ma'am Vicky Mays. Kumbaga, gudit nagiging drive ni Mayor Dayan nga kung kaya sugad nala ka makusog iton iya dedikasyon hiton pagproteher hit kalibungan kasi no offense meant to other local chief executives, nag-iiba-iba iton focus hit kada leader, and what we see here right now is quite exceptional para haakon nga usa nga batan-on nga kumbaga nakita hiton mga leadership styles hit yan nga mga panahon. Kumbaga it's very rare for me to witness a leader nga iton makusog good talaga iton iya drive nga maproteheran iton environment. Kasi if you listen, kung mamamati kita hiton iya mga speeches, iton iya mga inaknan kung baga ha publiko, iton iya permi iging dadasig nga iton Borongan is kung baga virgin forest pa na naaada pa more than 60% iton aton forest cover, itaton mga kapunuan ngan kun ano gud ka importante nga ma-preserve, maproteheran ta in nga aton mga resources. So I think usagi hiton nga magiging focus ini nga programa is really to study kun kay sugad nala it aton dedikasyon para hiton environmental stewardship nga kumbaga dama man itaton mga programa iton mga kumbaga it nga daan na nga kinikita hiton mga local government units iton nga mga kinahanglan nga mga programa, but aside from that we go well beyond hiton aton Yes. mga kinahanglan pagbuhaton to really protect the environment. So I think it's also one of the many things nga aton paghuna-hunaan, pag-irestoryahan dinhi nga kunta masantop hit kada tagsa kun ano gud ka importante ini nga aton ginbubuhat yana. Yeah, it's true. Ngani no, Amanthea kay very kumbaga parang permi ko ginagamit it term ni Mayor Dayan nga heroes of the future generation. He coined that term kay konak natudakit nga ginyayakan kay siring panim para ako na edakon la masisiring kung usahit mga masisiring ko kung ano ang pinaka hugot ni Mayor kung bakit sincere it iya pagbuli kita aton environment and natural resources, and tinatawag niya it mga environmental advocates din niya Borongan as heroes of the future generation. It's because darahit daray kinikita niya nga masasalbar it aton syudad, it masunod generasyon hit mga kakurian niya igdadarahit climate change kun aton ipra-priority it panginanunghin pagbulig it aton mga kalibungan it aton natural nga manggad. Because sabi pa nga niya kapag nag-iistoryahan nga to hit aton mga karigo-digo din ni Borongan, di taman pwede wahion Borongan City nga to hit Kumbaga, oo. pag-face nga to hit Luyo ha Weste Di na kumbaga. natin mababag o kumbaga Oo. adi na kita permi na kita hit Eastern Seaboard Eastern yan permi na Seaboard, kita yeah. matutumbok iton mga kadelikaduhan iton bagyo Oo, kay iton naharap mga kita natural nga Pacific kalamidad, Ocean. correct. It's true, and maram po kita itong Pacific Ocean na siya nursery hit mga bagyo. So diri may iwas nga talagang may experience it Borongan, and it's already a
proven scientific research nga forest is talaga nakakabulig para ma-neutralize it temperature sa nga lugar para diri hiya maging lapitin hit mga bagyo because nga hiton nga iya kinaiya hit bagyo nga nado ngadtot mga land masses mga katunaan nga mapasok. And we know nga mga kakahuyan nagahatag hin mataghom nga hangin. No, di ba? Pag napapansin niyo, bisan kung gibabandagit adlaw, paglalabay niyo di dahin kalsada nga may kahoy, pagsisiring niyo, Mahangin. nanghudluman kita, di ba? Diri kita napapasolhin ora-ora. So, kung aside hit, pinaka-practical nga example nga nakakahataghin maturutaghom nga environment itaton mga kakahuyan. What more kung maprepreserbar natin kadamo itaton mga kahoy din niya borongan. So, the more nga mas mapapakinabangan natin maproproteheran kita. And yun nga, di naman natin may iwas at climate change. It's already inevitable. Natatabo na it. And may pa nga ni mga pag-aaral na nga mas magiging makusog pa iton hiya at mga epekto. Mas makusog nga kamahuraw, kamabagyo, kusog nga mga kauran, ngayon mamaiha nga mga kamahuraw. So, asay ito nga, sa tingin ko, asyat pinakahugot ni Mayor Dayan kung bakit gusto niya talaga nga mapanginano naton, nga tanan, aton environment and natural resources. Ayan. Correct, Ma'am Vicky. And I think iton pinakamaupay pa nga aspeto hini nga iya mga programa nga iya drive is gin sa sentro niya di dahiton kabataan. It's sugadaamon nga kabataan Kasi nakita hiya nga ada iton potential nga kumbaga isustener magpadayon iton mag-upay nga programa mahiunong na iton pagproteher hit kalibungan. Ngani may ada kita siring pa man ni Ma'am Vicky May an aton naging partnership pakikipagsumpayan hiton Bloomberg Philanthropies pinaagyan era Youth Climate Action Fund diin gin kapasitar naton an aton mga kabataan din hiya Borongan City nga maging environmental warriors. Kung baga tinagan tahirahin kapas, hin oportunidad nga maglugaring hiton pangulo hiton mga environmental projects. And kinita naman at hantikang piraay lahira nga mga grupo, 15, 13, nganan ikaduhatan na nga batch, they grew to 35 groups. So kinikita naton nga may ada good man interest tikang hitsugada amon nga kabataan nga hibulig hitsugad nga maupay nga cause, maupay nga kampanya. So on that note, I think Ma'am Vicky May after our break, we will be discussing pa iton siguro mga pahapyaw la nga kumbaga tatagan tahin ideya itaton mga nanmamati kung ano pa itaton pag-iistoryahan hit masunod nga mga episodes hit Sangyawhan Kalibungan. Yes. Break. Tay, makadinang technical. Let's go down to
Alright, Amantea, at tayo ay nagbabalik sa ating episode today. And ang ating program nga ho, mga kasangkayan, amo ini an Sangyawan Kalibungan. Ayan. Medyo heavy na po namon istorya ni Amantea kanina. Patikang pala nga ni Ato. Yes, pahapyaw pala ito Pahapyaw mga pala, kasangkayan. May ada pa masunod. Oo. Well, kasi kada episode po, kailangan may istorya, may istorya iyo nga main topic. Amon ato kanina nga amon ginistorya naman tayo, siya tan pinaka-intro. Yes, pinaka-intro correct. namon. So this time po, amon po giistorya iyo mahunong pinakauna namon nga amon pinakaunang episode hunong po hit klasifikasyon hit pagtagatuna. Correct. Dinhi Borongan City. So, kay ano Ma'am Vicky, may nga pag-iistoryahan ta iton klasifikasyon it mga tuna or hunted. Kasi, importante nga hibaruan ta kung ano iton lupgup hiton aton pagproteher hit aton kalibungan ngan kung to what extent kita pwede manginlabot hiton mga tuna kay may taman sinisira nga mga balaod nun hiunong na hiton pagproteher hiton aton mga natural resources ngan diin nagtitikang nga hindiin nahuhuman itaton katungod nga maglabot hit aton katunaan. So on that note, Ma'am Vicky, ano iton aton mga klasifikasyon it katunaan? Yes, Amantea. Tama ka, ni mo sa rin kanina nga, kaulangan hibaruan tayo. I personally, na-appreciate ko, ini nga, kay babaruan, hiunuhan pagtagatuna, kay dida ko mas, kumbaga parang, dida ako mas naintindihan, kung hainda, sining panim, anlupgupan akong trabaho. Oo. Akala ko po kasi dati nga tanan hit mga inuukyan natin is aton. Correct. Oo, nga tipong ining kay ginbalayin natin, ato na nga tuna. Oo, ato na it. May ada ngayon talaga hit mga limitation. Especially po din hiya Borongan City. Sanglik importante po nga maistorya nit hiya kasi din po ha Borongan sobra katunga hit aton katunaan is sinisiring po nga timberland or forest land. Ayun, yun po yung classification naman tayo nga akong gini-istorya. Igi-istorya kasi diret aton balaod hit 1987 Philippine Constitution. May da natin sinisiring nga classification ng pagtagatuna ang upat nga klase. May da sinisiring nga alienable and disposable or kadakan tinatawag agricultural land. Ini nga partihan to na asay inian pwede pagtag-iyahan, pwede matipatituluhan. 1 out of 4 inila nga portion, inila nga parteng katunaan. Nga kundi ini nga alienable and disposable, haros kada kan mga tagasawang asitun hiya didait mga tuna. Haros kada kan mga tagasawang siya ito. Ani kaduha nga tuna naman ang sinisiring nga forest or timberland. Ini naman po in classification kundiin asyan hiyan aton kagagaban, didiha bawbaw manitiyat kabukiran or didihit haranihit dagat ang sinisiring nga mangrove. So ini nga timberland naman po, didahan aton balaod, gindeklarar inihan aton bansa nga timberland dara kay kagagaban niya, kakahuyan. Bisan kun may ada na kapablayan. Kasi adto nga panahon Amantea 1970s, gindeclare hiya nga timberland kay puno pamanggod kasi talaga hiyan kakahuyan. Correct. So, to be clear la, Ma'am Vicky, once classified hiya as timberland, diri kita pwede magtigdong himbisan nga infrastruktura. Nga waray permit. Siya itiya permit na oo. Well, sige, makatukit dito na at magiging itiya mga controversies, kumbaga. Aning katulong nga klase, ang sinisiring nga Mineral lands, ayan. Ginde-declare naman hiyat aton bansa, kakundiin mga katunaan nga, pwede mapagkuhaanin mga gold, copper, bisan nga klasehin mga minerals. Pero dinideklara ka iti aton bansa, ito nida mineral land, di rin damit hiya pwede i-privatize, di rin naman hiya pwede pagtituluhan. Kahit para for general use kasi. And then, ani kaupat nga klase naman, ang sinisiring aton mga parks, natural parks. Oo, ayun. For example, nito Palawan, ayun, ito nga mga 100 islands. Dire naman itong hirap pwede pagtituluhan, pagtagiyahan nga mga tuna.
Yun. Pero dinhi Borongan, waray Parang naton duduhan, no? Yes. Oo, duduhan taton main classifications din dinhi. Borongan. Waray naton an mineral lands Or an natural parks waray Adi naton. kita mostly iton agricultural, alienable and disposable, nga hinit aton timberlands, iton Yes, aton it's forest lands. So, siguro kung napamatian niyo kanina hanamon entrada ni Ma'am Vicky, we have mentioned nga iton Borongan City is composed of more than 60% nga forest land. That is why, importante nga pag irestoryahan natin yan kung ano iton limitasyon hiton aton paghimon mga infrastruktura, pagdilalabot it aton mga katunaan. Daramanggod nga, damo it aton punong kahoy. Damo it aton forest lands and sinisiring natin nga timberlands. So, on that note, Ma'am Vicky, diin nasalod iton bisenro, iton pagpatuman hini nga mga land classification. Well, nasulod ato na opisina at environment ngadto hit timberlands, pero bisan didahit public lands. I mean, didahan alienable and disposable or didahan mga private lands. Na kaupod kami DNR. Kasi dara kay mayroon naton mga balaod. Kaya importante nga mabaruan niyo dinha Borongan nga sobra katungay daton katunaan yada it sakop hit timberland or forest land kay kapag itiyo lugar nga inukyan is sakop hini kailangan mahibaro kamo hit mga balaod nun. Kasi para maproteha niyo tiyo kalugaringon. Oo. Kasi for example po dinha Borongan mayada naton wawalo nga barangay nga puro hiya timberland. Waray niya alienable and disposable. Waray niya agricultural land. Meaning, it mga na, okay, dito hindi nga wawalo nga mga barangay na kapag patayo na hiran mga balay, pero diri hira pwede makapagpatitulo. Kasi diri aton balaod, diri pwede pagtitulohan in forest land. Diri pwede pagtitulohan forest land. So, kailangan mahibaroan po niyo kay di dahit sulod it timberland, damo it mga pwede. Ngayon, diri pwede, pero may naman mga pwede pagbuhatan. For example po, di dahit sulod it timberland, bawal ka magkaingin. Correct. Bawal ka magsunog. Masiring, kadakan man na ato ng kikiwa. Nga tipong susunugon lanay nim, sano ka man masamit haros kadakan it aton mga gimubuhat di dahit aton mga katunaan habaw-baw. So, dito aton balaod, PD 705, and Revised Forestry Code, bawal po it. So, kailangan hibaruan po it niyo. Ito nga mga wawalo nga mga barangays. Aton nga mga barangay po, sugad pohan Barangay Pinanagan, ayan, Barangay Baras, Barangay Pinuwangan, Barangay Hibakong, Barangay Kanyupay, San Gregorio, Banoyo, ngan Amantakop. Itong so puthira, mostly mga upland communities, Ma'am? puthira upland communities at waray puthira alienable and disposable. Pero I think this raises a very important question, Ma'am Vicky. Kasi, kumbaga, I'm pretty sure, antes pa man hira iton magtukod hanira mga kabablayan dito. Diri hira maaram nga may ada ngayon sugad nga klasifikasyon. Kasi otherwise, iton, kumbaga, diri hira magtitigdong hinsugod hiton kung may ada hiton nga existing nga prior knowledge. So, din hinasalad kung ano ka-importante nga may ada kita sugod din nga mga programa. Ngayon papahibarot mga tao, mamayda, mawara man legal knowledge iton hibabruan iton mga legalidad din nga mga butang. Nga hibaro hira nga may ada sugad nga klasifikasyon nga aton ginsusunod. So, yan na, Ma'am Vicky, ano man iton ginbubuhat nga mga pita dito bisenro pakikipagsumpayan nagihapon iton aton mga national agencies para makorekt iton hibabruan hit mga tao hiunong hininga land classification ngan iton pagpatuman hininga mga balaod. Yes, Samantha. Though curriculum ni magdugtong no ditohan imo ginis yakan mahiunong hininga aton mga ikasiburo nga nga nao kay dito hit ato nga mga wawalo nga barangay nga akon kin-mention nga waray good alienable and disposable nga basehan amon mga nakalap nga mga impormasyon no ipagkakanto na mahini nga mga barangays is ang rason kung kay ano dito hirapan nyo koy dara kay dito naman pagpatikang naman ang ira mga kag-anak. Oo, like may na nga ni nag-istorya nga nasa rin kay ano na nga panon ulson mga ilop-ilop
Correct. Alam mo yun, Oo, nagtatanan, oo. ganyan. So, para pumaharayuan era mga kag-anak Kag-anak, din niya ngadto asawa, herahan, herahan nga uplands. komunidad. Oo, So, kung baga hatong mga panahon, diri man kita magprepresyum nga may ada na nera nga daan, kinaadman hiunong hini nga yes. mga hindi diri, Mm-mm. nga sugad na hiton pagtukod hin infrastruktura, hiton aton mga agricultural land. I mean, hitaton mga timberlands. So, nga di naman siguro hit aton agricultural lands. Would we have an idea, Ma'am Vicky, kung pipira ka porsyento hiton Borongan City, iton agricultural lands, ngan pipira ka porsyento naman iton aton timberlands? Yes, didahan aton paghimuhan aton Borongan City Forest Land Use Plan. Klaro kati upay ni no nga kaulangan itiya ma-define, Mm-mm, mabaroan correct. talaga. Kay asay man ang main purpose han paghimuhan Forest Land Use Plan han FLUP nga out of 58,000, more than 58,000 hectares nga katunaan hit Borongan City, 79% is timberland. So good hiya kadako. Sobra kato nga. Almost 80. Yes, so, mga na nga- 20% ulit aton pwede Yes. ukyan kung Nga susunahon. pwede pagtituluhan. Oo, Nga pwede correct. pagtitulahan, Mm-mm. oo. So, sugad hiya ka haluag. Sugad hiya kaluag nga. Yun na nga, kaya kailangan, kumbaga ba, pakusgon hit aton city government, pinagit amon opisina, no, ang paghataghin awareness. Mm-mm. Kay saring panim, ungo dito, nga, waray good han ira una nga, dirit hira pwede dito pagbalian. Mm-mm. Well, na-observe ko kasi talaga damanit hiya nga may ada parang trend han environmental awareness hit mga Pinoy nga Yes, tipong nga, hadto The nga way I see it, panahon. the way we see it, yan na, medyo harang-hataas na. Yes. And then there's a significant rise in the number of people nga natuo nga, dako gud iton papel hiton aton kalibungan, hiton aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. And I think, sering pa man kanina, labi na din hiya Borongan because sering ni Ma'am Vicky, 79% Yes. are timberlands, That's right? per the Oo. Forest Land Use Plan han aton syudad. So, all the more nga kinahanglan ta maghatag hin atensyon it sugad din nga mga butang. And nalilipay aka may ada kita iton nga mga programa din hi Borongan City Government nga although bago-bago pala, medyo bata pa naton mga programa is damo iton mga tao nga nahibubulig labi na it sugad amon nga kabataan. So, I guess hini iton nga aton nahibaroan niya na nga kulup nga sugad hit kadako it aton kinahanglan proteheran nga area din hit Borongan City. Sana mas damo pa iton mangialam, mas Hopefully. damo pa iton manmati, Yeah. ngahin mamadamo pa it sumunod kun baga hit tawag iton kalibungan. So on that note, Ma'am Vicky, siguro ipadayon tala kung itong pagpahibaro hit aton mga mulupyo kung ano't importansya may ada ta sugad hini nga pag-irestoryan. Yeah, oo. Kay, lamang kasi talaga yung may alam. Alam mo yun? Correct. Especially yan naman tayo nga gimpapakusog na aton city government and environmental law enforcement. An pagpapatrol, alam mo, may na naton may mga gin-employohan aton city government ng mga forest rangers, mga regular employees. Nga na naton gihapon mga former rebels kin deputize sa natin city government as forest rangers and gin-hire hira para maging forest wardens natin. So, damo na po, duro-damo na talaga, kumbaga parang nagbuburulig. Nga, magpatrol, manginano, mag-report. So, kailangan alam natin. For example, adak na ako diha Barangay San Gabriel. Portion it San Gabriel is alienable and disposable. Pero dako ka portion it San Gabriel is timberland. Timberland. Asya kasi ang pinakadako nga barangay din ha Borongan ang Barangay San Gabriel. So, kung naatok dito na ako kay timberland, kailangan mabaroan ko kung ano ini mga balaod. Kaya na, lumabay dito nagpapatrol natin mga enforcers. Nagsusunog ngayon dito, nagkakaingi ngayon tapos may mapicture anak nila, may ebidensya ba? Pwede ako mapinahan. So, kapina nim, pwede penalty, dependihan imo distraction. Di pa pwede ka mapiriso, pwede ka mag-fine 30,000, pwede ka mapiriso 6 years. Correct. So, ganito, lamang yung may alam. Kaya, importante po nga, parang,
mapasamok naton talaga. Correct. Ini nga mga environmental awareness campaigns. Pero maliban pa dito aton upland communities, pareho gyapon itiya nga di dapat aton mga coastal. No, kay may naton gyapon mga sugadhit nga mga sitwasyon dili aton mga kabakhawan nang nahiman balay bisan kun no build zone natin. Ang no build zone po ito nga mga lugar nga haradit Harani na hitong dagat kadagatan. nga gintatauban. Oo. So sako po tiya aton PD 705 revised forestry code nga di report hira pwede dito pag ukyan. And Oo. I think kinahanglan tala balikan ang siring ni Ma'am Vicky nga pananglitan ako taga San Gabriel and then nagsusunog ako without knowing diri ngayon pwede. So karegla naton tagan hinrig on hiton aton mga nanmamati yan nga ignorance of the law, excuses no one. Karayog singon bisan kun diri ka maaram iton balaod, iton diri ka exempted iton pagpatuman hit balaod nga hiniton mga konsekwensya kumbaga nga nakukuha tikang hiton pagsupak hiton balaod. Sanglit importante nga mamati kita hit aton programa yana nga kulo. So Yes. oo. Well, So, ako lang nga niya. Patikang pala. yes, andoray pa ng abogado pero importante lang nga at least may ada kita general idea hibabruan hiunong hini nga mga butang kasi puwera la hiton aton siguro pag ugop hiton na aton kalibungan importante liwat nga maproteheran tet aton Yes. mga kalugaringon Mm-mm. nga diri kita maging kumbaga unlawful citizens. Puwera lahit aton pag-ugupit kalibungan, daliwat iton importansya nga hibaro kita hini nga mga balaod. Bisan kunti kang haamon nga mga non-legal minds. So nga di naman kita Ma'am Vickyhan aton siring tamapan kanina, puros timberland na naton ginirestoryahan. But, aside from that, iton Borongan City is also known to be iton on the eastern seaboard, hiton nasod Pilipinas. So, ano naman, importansya, hiton Bisanro, hiton Borongan City government, parte hiton pagproteherit aton mga mulupyo nga nag-uukoy, di dahiton tabing dagat, ngahin kon ano iton mga balaod, nga igin papatuman parte hitong pagproteherit aton mga coastal areas. Yan. Damo daman din ha aton Amantea kay kuan manggod kita coastal city manggod kita no. Kasi it aton po environment, yung natural resources, diri la talaga itiya na-apply nga dito aton forest land. Oh, kasi may ada naton sinisiri nga urban area. Correct. Like public land dito sawang. Although privatize siya, may da pa rin natin mga public lands nila sa sawang. Like for example, mga kalsada or mga parke naton, ta mga center island. So, di da nasulod naman ang solid waste management. Kay party naman iti het aton, panginanit aton kalibungan. So, bisan ko, di asawang na ako, di pwede masaling, di ako makikialam with environment kasi direct ato na ako kay timberland. Yada kit sawang. Mali po yun. Kasi, nagamit kahit natural resources pa rin. Correct. Yan. Labi na, kay nga tanan ni tao, may ada ginihimo nga basura. Wari ko pa like na-meet biso sa nga tao nga ni wari ginihimo nga basura, bisan nga ni baby may ada basura. So, importante nga bumulig naman kamo, makialam naman kamo. Nga di naman kita aton coastal areas, damo naman po aton communities nga kinahanglan mangin labot. Kasi, yun nga, may da naton mga lugar nga pinanbabalian bisan dire pwede. And na-apply balaod dito ang PD 705 kung mangrove forest it imo paghibagon. Like mangrove pa daman very sensitive aton balaod it bawal it bisan pagtap-tap, bisan pag-trim. Waray hit ginahatag nga permit tikang hadiin ar. And then kung adi ka panhit kadagatan, masulod naton fisheries law. Bawal ka mag-dynamite fishing, magpinanhimo kuhain mga guragba. So may ganun po. May danit natin mga sugalit nga mga balaod. And ato na opisina at Bisanro is kabulig po DNR number 1 para maghatagin impormasyon. So far, no, hit pagkakandak namin hit mga info drive, ngatod mga baro barangay for the past 2 years na kapartner natin an 4Ps an DSWD nga kundiin pagkakandak ni rin family development sessions at mga 4Ps at nga hitatan 61 nga barangays is nakakapag-lecture an naton opisinahan han Bisanro. So gid ko et nga butang. Maliban pa han aton pagsisit-in nga tuhan mga session han mga barangay officials. Importante manggod kasi talaga ang participation han barangay officials Amantea kay
hiraman gud talaga ti ato barangay. Yes. Hira gud Hira ang- ito nakakatutok ito nira Mm-mm. tagsa-tagsa nga mga constituents kumbaga. Yes, it's true. So, damo hiya it aton pwede maistorya. Kaya nasa rin ang very dynamic it pagtrabaho at environment. Correct. Somehow, hantikang challenging para haakon, babayi. Kasi may dahato nag-istorya haakon before nga parang may nira question kung makakaya ba ko no hit mga kababayan anyang mga leaders it pagtrabaho at environment. Kay, Kasi there's the impression nga pangarusgan niya nga yes, trabaho. it's true. Like, bisan it pagpapatrol nga Yes. tit mga kagagabaan, kaulangan makusog timlawas, so ganito, na, kaulangan maungod ka magyakan, kay pagsusumatan, manggunimit mga tao. Asya nga hinibawal ini. Oo, ay kada ka Oo, na-resist di pa ka naman pwede. yan. So ganun, may ganong challenge. And that's why, natutuwa nga damo na it mga kababayan niya na nga mga environmental advocates sige hap. Ngan, I think usa pa nga butang makalilipay, Ma'am Vicky, because aside from going down there, inaadi kaliwat making use of several platforms, making use of multiple channels, multiple platforms para ipagpasamuak iton importansya iton pagproteher aton kalibungan. Andama pa diri ila iton anaton mga ginirestoryahan niya na although medyo nasasakop na niya nga tanan nga ideya nga kinahanglan ta ipagawas. Karuyag namon ipasabot nga iton nga mga ideya nga amon ginirestoryahan niya na in paghihimay-himayon ta pa para mas mahibaro pa aton mga mulupyo hiunong nahit aton kalibungan. So just to wrap up Ma'am Vicky an aton ginirestoryahan niya na kun kaimportante nga may ada ta sugad hini nga programa iton boronggan hain hiya na himumutang hiunong na hiton pagproteher hit kalibungan nga may ada ta mga sinisiring nga land classification, may data mga gingaranan liwat nga mga balaod doon nga kinahanglan ta sundon nga aton masunod pa nga mga episodes in paghihimay-himayon ta na ini nga mga butang nga aton na mention earlier. Yes. And that's why very excited akit masunod natin yung episode naman tayo at sa sunod nga Domingo kay yan na namon ginistorya kwan latyo. Pahapyaw lang nga ni. Supposed to be dapat very relaxing, like super relaxing ang dating konta. Kaya syempre, first episode namon. Medyo naging seryoso tayo. Hindi talaga maiiwasan na niyang atin kaseryosohan talaga yung pag-istorya, pag-taga-environment, pag iton. However, yun nga, interesting po ito niya kasi nga tanan kita involved. Yes, ang nga tanan apektado. Exactly. Kaya, hitmasunod po namon nga pag-istorya is may namon kaguti ay nga teaser kay Correct. another parang important land area din ha Borongan City aton pag-irestoryahan sunod namon nga episode ang tinatawag naton nga Samar Island Natural Park. Yes, ngan kun iton papel hiton Borongan para hiton pagproteher hiton Samar Island Natural Park. So, siguro pahapyaw lang Ma'am Vicky, I think there's a misconception nga pag sinisiring nga SINP diri inabulig iton Borongan kay Samar, kay dire Eastern Samar. I think that's one of the few things nga iton tatagantahin klarifikasyon itaton masunod nga episode. Ngan kun hain kita nahimumutang hiunong hininga irestorya hiunong SINP. Yeah. So, mga namamati po natin yan na gusto niyo mag-take note, no? Yes. Sunod natin yung pag-irestorya para po mas mamemorya niyo. Itaton po igtatapik or bangin man kamay din paagi nga makapakiana ka mo no Amanteya. So siguro I think i-go open talay aton communication lines yes. Ma'am Vicky kasi importante gihapon nga maging interactive ito na aton programa kasi that's the only way nga hibabaruan ta iton ano pa ba iton mga pakiana hit aton mga mulupyo hiunong hit aton kalibungan. Yes. And so hapag kaya na kay taton oras we only have 2 minutes left. Remaining po aton program. So, papasalamat na lang po kami nga daan. Nga tanan po nga mga namati yan na din ha Radyo Pilipinas, DYS Borongan. Ngan, sunod po nga haw nga amon episode. Antabayanan po kami niyo. And, gusto ko ngayon mag-greet amantayahat akong titamon team, tamon opisina Borongan City Environment and Natural Resources Office. Banguna po tamon Department Head Forester Jujito Akla.
And of course, ang akong team, Han Communication, Education, Public Awareness, and Research and Development Unit. Thank you so much, guys. Na-achieve natin ini. And so, Yes, ganyan, correct. Congratulations to Yeah. our friends ha, Bisan Bisan ro. ro. And I think on that note, kinahanglan ko gihapon maghatag iton sinisiring a shout out hit akon mga kaopisina nga dit Borongan City Information Office ha pangungunahan aton officer in charge Attorney Mark Gregory Afable. And of course sa pangunguna liwat ni Mayor Diane Agda for giving us the opportunity Yes. nga makipagsumpayan hitaton Bisan ro hiunong na hiton pagpasamuak hit maupay nga pulong hiunong hit aton kalibungan. Yes. And lastly po, din po stasyon han Radyo Pilipinas, pinaagi po han station station manager, hi Ma'am Ruth. Abunda damo nga salamat po ma'am, hini po nga pagtapod, ngahin oras ngayon mo ginhataghan amon opisina para po han sangyaw han kalibungan. And by the way, Happy Mother's Day nga tanan. Yes, Happy Mother's Day. Nga tanan mga nanay, ngayon nagbabalak pag nanay, ay lani kita no? Ayun. Ayun na ni Ma'am Vicky. Happy Mother's Day kan Mother Earth. Oo, ako din. Nanay Mirna, Barangay Libutan, Happy Mother's Day po. Ayun. Thank you so much. Thank you and so mapayakalupayan much. matanan. Thank you. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.